Kailangan na bang pauwiin sa China ang ambasador nito sa Pilipinas na si Wang Xilian? Ito ang mainit na pinag-uusapan ngayon dahil sa West Philippine Sea conflict sa pagitan ng China at Pilipinas. May mga nagsasabi na kailangan na itong pauwiin sapagat hindi naman daw ito nakakatulong sa paghupa ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Ni wala man lang daw itong sinasabi upang kundinahin ang ginagawa ng Chinese Coast Guard sa paghaharang sa mga barko ng Pilipinas para sa resupply mission. At nitong nagdaang araw lang ay merong isa sa mga sundalo ng Pilipinas ang naputulan ng hinlalaki. Nagkakasakita na, may mga bagay na mga nasisira. Meron pang ang pagkakataon na talagang binangga ng Chinese Coast Guard ang Philippine vessels at muntik na nahulog ang mga sakay ng Philippine vessels. At ang matindi ay meron ng mga sundalo ng Pilipinas ang nasaktan. Isa rito ay naputulan pa ng hinlalaki. Nagsalita na ang Presidenteng Bongbong Marcos tungkol sa nangyari sa West Philippine Sea noong June 17, 2024. Ayon kay Bongbong Marcos, dahil sa pangyayaring ito, higit pa raw sa diplomatic protest ang gagawin ng Pilipinas laban sa China. Kinausap na ng Pangulo ang AFP Western Command at kanyang i-verify kung ano nga ba ang tunay na pangyayari. Meron kasing mga nagsasabi na misunderstanding at miscommunication ang nangyari sa West Philippine Sea noong June 17 na kung saan binangga ng China ang Philippine Coast Guard. Noong una, ayon kay Bongbong Marcos ay hindi pa siya kumbinsido at tinitingnan pa niya ang data at pinag-aaralan ng mabuti kung ito nga ba ay may katotohanan. Kaya mismong ang Pangulo na ang nagsiyasat sa naturang insidente. Subalit, ang lahat na ito ay nakumpirma ng Pangulo nang bisitahin niya ang AFP Western Command at napag-alaman ng Pangulo na hindi ito miscommunication kundi talagang sinadya ng Chinese Coast Guard na banggain ang Philippine Coast Guard. Talagang intention daw ng Chinese Coast Guard na puntahan ang Philippine Coast Guard at harangin ito upang pigilan para sa resupply mission. Pero kahit na sa pangyayaring ito, sang-ayon pa rin ang Pangulo na hindi ito arm attack. Alam natin na ang Pilipinas at Amerika ay merong Mutual Defense Treaty. Sa pamamagitan ng kasunduang ito ay obligado ang isang bansa na tulungan ang bansang kanyang alyado kung ito ay nahaharap sa alanganin. Subalit, ang nangyari sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at Pilipinas noong June 17 ay hindi pa raw arm attack. Kaya hindi pa raw pasado na ma-invoke ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty nito sa Amerika. Dagdag pa ni Bongbong Marcos, wala raw pumutok ng panahon na iyon. Pero ang ginawa ng China ay isang illegal, lalong-lalo na't kinuha ng China ang mga armas ng Pilipinas at nagkasakita na at sinira pa ng China ang ilan sa mga vessels ng Philippine Coast Guard. In-report ng Inquirer.net na ayon sa House of Representatives Speaker na si Martin Romualdez, hinimok niya ang ambasador ng China dito sa Pilipinas na si Wang Xilian na gumawa ng paraan upang ma-repair ang pagkakaibigan ng Pilipinas at China at hindi ito maapektuhan dahil sa rising tension in the West Philippine Sea. Ayon kay Romualdez, baka lang naman daw ayaw ni Wang Xilian na makita sa kanyang administration na ang relasyon ng China at Pilipinas sa pagiging mabuti maging hindi mabuti. Ibig sabihin, ayaw ni Wang Xilian na mangyari ito sa kanyang watch. Marami naman ang mga nagsasabi na matagal nang hindi maganda ang relasyon ng China at Pilipinas dahil nga sa panghaharas na ginagawa ng China sa karagatan ng Pilipinas. Sinasabi pa ng China na papayagan naman daw nila ang Pilipinas na magsagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Yan ay kung magpapaalam ang Pilipinas sa gobyerno ng China. Bagay na tinutulan ng maraming Philippine officials. Bakit naman daw magpapaalam ang Pilipinas sa China? Gayong ang West Philippine Sea ay pag-aari natin. Kailangan nating gawin ang dapat nating gawin
at hindi na kailangan ng approval pa ng ibang mga bansa. Ito ay aking personal na pananaw. Uulitin ko mga kaibigan, personal ko na pananaw. Hindi ito galing sa ibang tao, hindi ito galing sa gobyerno, kundi sa akin lang. Sa mga ginagawa kasi ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard, halimbawa rito, bago ang June 17, merong mga napaulat na ang mga pagkain na dala ng Philippine Coast Guard na kanila sanang ihahatid sa BRP Sierra Madre ay pinagtatapon ng Chinese Coast Guard. Unang bagay yun. Pangalawa, binangga ng Chinese Coast Guard ang Philippine Coast Guard vessels. Pangatlo, kinuha ng Chinese Coast Guard ang armas ng Philippine Coast Guard. Pang-apat, meron ng sundalo ng Pilipinas ang naputulan dahil sa ginagawa ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard. Pang-lima, marami ng mga kagamitan ng Pilipinas ang nasira dahil sa ginagawa ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Ano naman ngayon? Ito ang aking pananaw. Maaaring mali ako, maaaring tama ako. At kung mali naman ako, pagsabihan niyo ako at ako ay tatanggap ng pagpuna. Wala akong narinig mula sa ambasador ng China dito sa Pilipinas na magsalita man lang para sa kampo ng China o kaunting pagkondina dahil sa ginagawa ng Chinese Coast Guard sa Philippine Coast Guard. Bagkus ay sinasabi pa ng kampo ng China na profesional ang hakbang ng China. O baka naman meron ng sinabi si Wang Xilian at ibinalita na at hindi ko lang nasagap. Maaaring mali ako doon. Pero sa aking pananaw, kinakailangang merong gawin ang imbahada ng China na nasa Pilipinas sapagkat ito ang kanyang tungkulin na mapanatili ang magandang relasyon ng China at Pilipinas. Pero sa nangyayari ngayon, hindi lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino na hindi na maganda ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Kaya sa mga nagtatanong at siya ring mungkahi ng ibang Philippine official na pauwiin na sa China ang ambasador nito na si Wang Xilian. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Kinakailangan na ba o bigyan pa ito ng pagkakataon? Subalit, ang katanungang ito ay sinagot ni Martin Romualdez. Inireport ng Inquirer.net ang sagot ni Romualdez, and I quote, "As to proposals about expelling Huang, Romualdez said, this is an option, but he does not want to preempt President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s prerogative." Ayon kay Martin Romualdez, isa ito sa option. Subalit, ayon sa kanya, ay hindi niya raw pangungunahan ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa niya, let him or let the President take the lead. Ito ang naging kasagutan ni Martin Romualdez. At kung kayo naman ang tatanungin mga mahal kong kaibigan, kinakailangan na bang paalisin sa Pilipinas ang ambasador ng China? Ipaalam ang inyong mga opinyon dyan sa comment section.